Pati ang Japan ay nagbigay na ng payo sa angas ng Pinas na si John Riel Casimero kung ano ang tamang gagawin para makarap na ang matagal na niyang pinapangarap na makalaban na si Naoya Inoue. Ang kanilang payo alamin. Melvin Jerusalem, pinamangha ang makaubayang mga Pinoy sa kanyang tagumpay na pagdepensa sa kanyang titulo kontra yan sa Dayong Mekano. Jerwin Anca, sobrang madaya ang kalaban na Thai boxer. Nakalimutan yata na boxing ang laban at hindi wrestling. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Kung ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ang ating pagbabatayan, sinabi niya na may chance talaga na itong si Casimero ay mabibigyan ng malaking pagkakataon na makalaban itong si Inoue, lalong-lalo na medyo matatagalan pa si Inoue na mananatili sa Super Bantamweight Division at ayon rin kay Inoue na mananatili siya sa Super Bantamweight Division dahil wawalsin niya muna ang mga top contenders sa Super Bantamweight na sina Sam Goodman, Murjan Akhmadalib at kasama na dyan itong si Casimero. Pero kinakailangan lang talaga ni Casimero na may panalo niya ang kanyang laban kontra yan kay Sanchez. Dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon na dapat kamangha-mangha ang maging resulta ng laban at talagang pinagbabawalan si Casimero na matalo kay Sanchez. Dahil kung matalo si Casimero mga kwento, ayon sa kanyang promoter aba, mawawala na rin ang tsansa na makalaban niya itong si Inoue. Ibinunyag naman na promoter ni Casimero nang gusto pala ni Sanchez ay dapat talaga na sa Super Bantamweight limit lang sa ni Casimero at hindi natataas pa ng timbang. Pero ayon naman sa promoter ni Casimero, dahil hindi title fight ito ay maaari rin naman na lalagpas pa sa 122 pounds pero gusto ng promoter ni Casimero na makuha pa rin ni Alas ang tamang timbang. Kaya naman, ang payo na naibigay ng Hapones kay Casimero dahil itong si Inoue ay hindi talaga pwedeng manood sa kanyang laban dahil syempre susuporta si Inoue sa kanyang kapatid na si Takuma na may laban sa Ariake Arena sa Tokyo. Kaya ang naging payo nila ay kinakailangan lang ni Casimero magkaroon ng mas maganda o ma-improve pa ni Casimero ang kanyang sariling reputasyon o sasabihin na lang natin mga kwento na dapat masaangat o mamamayag pagpasa si Casimero sa kanyang ranking para makarap niya itong si Inoue at hindi yung pur paghamon na ginagawa ni Casimero kay Inoue. Nako agree po ba kayo dito mga kwento? Samantala, marami naman ang na-bad trip dahil sa mga panggugulang ng Thai boxer na si Supra Sirpon Pitak. Nakalimutan yata ng kalaban niyang kahas na boxing ang laban at hindi wrestling. Pero ganun pa man, kahit na ganun ang pinagagawa ng kalaban niyang kahas ay bagsak pa nito sa round 1 at doon na mas lalo pang pinipindaw ng Thai boxer siyang kahas. Ilang beses man na binigyan ng warning ang kalaban ng referee pero hindi pa rin ito ginagalang kaya pagsapit ng round 5 ay aba may ginawa na namang Ching Chang po ang kalaban niyang Cass at dito na hinto na ng referee ang laban at panalo siyang Cass by round 5 disqualification. Mga kakwento, samantala tagumpay naman si Jerusalem na nadipinsahan niya ang kanyang titulo na WBC Minimum Weight World Title kontra yan sa challenger na si Luis Castillo at unang talo ito ni Castillo sa kanyang karera. Round 1 pa lang mga kwento ay pinamalas na ni Jerusalem ang kanyang lakas dahil pinabagsak ang Mekano sa unang round pa lang. Nakatayo man ang Mekano pero halos lahat ng mga rounds ay naipinalo ni Jerusalem at bumilib ang mga Pinoy dahil sa tibay at hindi naubos ang gasolina ni Jerusalem. Kaya mabuhay Pilipinas dahil mananatili pa rin ang WBC belt sa ating bansa. Congrats Jerusalem at sa mga kaubayan nating nanalo at better luck next time naman sa mga natalo sa undercards. Mga kakwento, sa unang World Title Fight sa taong 2024 na ginanap sa ating bansa, ano naman ang masasabi mo mula sa venue, ring announcer at signal sa mga nagbigay ng libreng live sa laban? Satisfied ba kayo mga kababayan o isa ka sa mga na-bad trip dyan? So nga pala, pag-i-comment mo naman kakwento, nagkakwento check muna tayo kung saan po kayong lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa kayo nanonood ngayon. Huwag mo yung i-comment sa baba. At sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at more blessings pang matatanggap natin mga kababayan.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Antonio Di Pasupil, kay kakwentong Dawan Kabislog, at kakwentong nanonood niyo, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.